Ito yung naging alarm clock ko kaninang umaga. Dahil Shabbat, alas 9 pa sana yung gising ko. Pero alas 8 pa lang ay nakarinig na ako ng sirena. At dahil Shabbat ngayon, alam kong merong nangyayari sa labas. Meron na palang mga rockets at inaatake ang Jerusalem at ang buong Israel. Nakakakabaha at nakakatakot dahil 2 beses ko palang ito narinig sa loob ng 9 years ko dito sa Israel. There are a lot of things I can't report right now because of operational security, but things are very, very bad along the Gaza border. Small arms fire, continued rocket fire into southern and central Israel. Soldiers doing what they can to hold lines around here, but it is a very, very bad situation, one of the worst that I've seen between Israel and Gaza. Kaya bumangon na ako at pinaliguan ko na rin yung alaga ko ng mabilisan at bumaba kami dito sa living room. Wala namang ibang pwedeng gawin kundi kumalma at manalangin. Hindi na mabilang sa kamay ko kung ilang beses na lang may sirena dito. Ay, nag-stop na ulit. Nagtatago lang kami dito sa parang under ng ganyan. Kasi walang bomb shelter dito sa bahay ng lola ko. Nanood na rin kami ng balita para alam namin yung mga nangyayari sa labas. Pagkatapos ko silang asikasuhin, gusto ko rin sanang maligo. Kaso baka bigla na lang ulit mag-siren, kaya nag-skincare na lang ako. At yan na nga ba yung sinasabi ko, nag-alarm na naman. Kahit anong gusto kong pagkalma, pag nakakarinig ako ng sirena, nakakatakot pa din. Ang iniisip ko, sa dami ng pwedeng tamaan, kung tatama dito yun, parang ang malas ko naman. Alas 11 nga ng umaga, yung huling narinig ko yung siren. At sa buong maghapon dito sa Jerusalem ay naging tahimik na nga ang sitwasyon. Maliban sa ibang lugar dito sa Israel. Israel in a surprise attack from Gaza. Explosions were heard in cities near Tel Aviv and outside Jerusalem. Reacting to this, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu said the country was at war. אנחנו במלחמה, במלחמה צריך לשמור על קור רוח. אני קורא לכל אזרחי ישראל להתאחד כדי להשיג את היעד העליון שלנו, ניצחון במלחמה. At ngayong gabi nga, ito yung kaganapan dito sa Central Bus Station dito sa Jerusalem. Napansin ko na medyo naghigpit sa security kasi after Shabbat, ayan, balikan na sa trabaho. Alas 8 nga sana yung first bus na sasakyan niya. Sinamahan ko pala sa April dito sa station at pupunta siya ng Bnei Brak. Ito yung reality dito kahit nag-start na yung war, kailangan mo pa rin pumasok dahil nga may trabaho ka. Kahit ayaw mo, kailangan mo talagang gawin, kaya dobling ingat lang talaga. Hello guys, so dito sa Central Station, walang bus papunta ng Bnei Brak. So halos 1 oras na kami dito. Pero yung mga papunta ng Tel Aviv, meron naman. Buti na lang tumawag yung amo na April at hindi na siya pinapasok. Kaya umuwi na kami dahil mas okay na nasa bahay lang kaysa nasa labas. Kaya ingat na lang mga kabayan, kung wala ka namang importanteng gagawin, mas mabuting mag-stay na lang sa bahay talaga. At iwasan din yung madaming tao. Habang papauwi nga kami ay napansin namin ay naka-high alert at nagro-ronda yung mga pulis. Usually after Shabbat, sobrang dami ng tao dito. Pero ngayon iba talaga siya. Dati madaming tao at open na yung mga tindahan. At dahil nga sa mga pangyayari, madaming tindahan ang pinili na lang na magsarado. Pagka-uwi nga namin ng flat, ay nag-declare na din na itigil ang operasyon ng train at ng bus. Pero sabi ng iba, meron naman daw na iilang mga bus, pero mga bilang lang. Ayon sa balita ay nasa 250 Israelis na raw yung namatay. At nasa 1,500 naman yung sugatan. So yun lang guys ang kaganapan ngayong araw. Ingat po tayong lahat na nandito sa Israel. At isama nyo na din po kami sa inyong mga panalangin.